Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dahil medyo na-late na nag-message yung ating sheikh na hindi siya makakarating dahil nga may emergency. May sakit po ata yung kanyang asawa. So, para mapakinabangan uli natin yung oras na ito at nandito na lang din naman tayo, inshallah, ipagpapatuloy natin yung pagbibigay ng naseha. Kung maalala natin nung last Wednesday, nagbanggit tayo ng kwento. Tama po. At ano yung kwento na yun? Ahmad. Ha? 4 na imam. Aywa, Masya Allah. O, 2 lang yung nabanggit doon ha. O, sino yun? Kwento nino? Imam Ahmad at saka nino? Imam Ash-Shafi'i. Ano yung kwento nila? Dapat, sino bumisita si Imam Shafi'i sa bahay nino? Imam Ahmad. Sino si Imam Shafi'i? Sino si Imam Ahmad? Kabilang sila doon sa 4 na imam na pinagkukuhanan natin ng School of Thought sa Islam. Si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, diba? Si Imam Shafi'i at saka si Imam Ahmad. So, nabanggit natin nung last, yung kwento ng pagbisita ni Imam Shafi'i sa bahay ni Imam Ahmad. At pareho silang kilalang scholar sa panahon nila. Di ba? So, ano yung naobserbahan nung anak ni Imam Ahmad habang nananatili doon sa kanilang bahay si Imam Shafi'i? 3. Nagpakabusog, kumain na busog. Aywa, very good. Hindi nagtahajjud. Hindi nagudo ng fajar. Aywa, Masya Allah, magagaling. Masya Allah. Pwede na. Panay top 1 kayo. Pag kayo lang yung estudyante. Okay, di ba? So, yun yung kwento. Bumisita si Imam Shafi'i sa bahay ni Imam Ahmad. At si Imam Ahmad, kilalang relihiyoso at maalam sa panahon na yun. Silang dalawa, Imam Shafi'i at saka si Imam Ahmad. So, nandun si Imam Shafi'i, inoobserbahan siya nung anak ni Imam Ahmad. Di ba? Ano yung napansin niya? Una, kumain, nagpakabusog. Di ba? Sabi niya, mga maalam, di ba? Nagpakabusog, di ba? Hindi advisable yung sobrang nagpapakabusog. Hindi ugali yun ng mga scholar, di ba? Pangalawa, inobserbahan na naman niya. Natulog. Hindi gumising sa madaling araw, nagtahajjud. Siguro yung pamilya ni Imam Ahmad, normal sa kanila, gawain talaga nila yon. Nagtatahajjud sila, gumigising sila ng alas 2, alas 3, nagsasala sila. So hindi niya napansin si Imam Ash-Shafi'i na nagsala. Di ba? Sabi niya, bakit hindi siya nagsala ng tahajjud? Di ba? So parang hindi ata religyoso to Di ba? Tapos, sumapit yung oras ng fajar, hindi siya nag-wudu, nagsala na. So pinaliwanag yun ni Imam Ash-Shafi'i nung tanungin siya. Yung una, sabi niya, nagpakabusog siya dahil kung paminsan-minsan nagpapabusog, walang problema. Di ba? At saka yung pagkain ni Imam Ahmad na inihanda, yun yung pinakahalal sa lugar na yun. Kaya sinamantala niyang kumain at nabusog. Pero hindi araw-araw gawain ng mga scholar yun, Pangalawa, ano yun? Hindi siya nagtahajjud. So bakit? Bakit hindi siya nagtahajjud? Kasi nga pinag-aralan niya yung isang hadith. Yung hadith na yun na pinag-aralan niya magdamag. Ilang aral ang nakuha niya? 2,000. Di ba? Challenge natin yung bawat isa kung ilan yung makukuha mong aral doon. Yung iba wala pang maisip. Pero nakakuha siya doon ng 2,000 na aral, fawaid doon sa hadith na yun. Di ba? Kaya hindi siya natulog. Tapos hindi siya nagudo. Bakit hindi siya nagudo? Kasi hindi pa nasira yung kanyang wudu. Di ba siya magwudu? Hindi pa nasira yung kanyang wudu. Kasi nga gising siya magdamag sa pag-aaral lang ng isang hadith. So mahaba, no? Sinamarize lang natin para ma-refresh. Kasi baka panibagong kwento na naman yung babanggitin natin ngayon, makalimutan nyo na yung last, sayang naman. So ngayon, magbabanggit ulit tayo ng kwento. Kasi minsan yung kwento talaga, ang kagandahan ng kwento, kasi ako talaga gusto ko rin yung kwento. Ang kagandahan ng kwento, tumatatak sa isip mo. Di ba? Pag naalala mo yung kwento, maaalala mo na yung aral. Pag di mo alam yung kwento, parang ang hirap pong aral lang. Di ba? So ngayon, inshallah, merong aya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Pakinggan niyo mabuti ha. Mainam kung meron din tayong mga sinasaulo unti-unting mga kahit pa isa-isang talata sa Quran o kaya pa isa-isang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para may magamit tayo sa pagpapayo, pag-share ng Islam, di ba? Ang sabi ng Allah, yung ibig sabihin ng talata na yun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sino man daw ika ang magkaroon ng tunay na takot kay Allah, ay bibigyan siya ni Allah ng solusyon, kagaanan sa lakat ng kanyang problema. Yung aya pa lang may aral na, di ba? Hindi lang yun. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. At siya ay bibiyayaan ng Allah ng mga biyaya na hindi niya kayang bilangin. Biyaya na hindi niya kayang bilangin. Yung biyaya ba sa atin ng Allah, sinusubukan ba natin minsan bilangin? O yung tinitignan natin yung wala sa atin? Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kung bibilangin ninyo, sabi ng Allah, ang biyaya ni Allah hindi nyo kayang bilangin. Diba? May paningin ka, may kamay ka, may paa ka, wala ka lang milyong-milyong pera. Pero alisin ka ng mata, bigyan ka 1 million, payag ka? Hindi, sa inyo na. Alisin ka ng isang paa, 1 billion, payag? Hindi, di ba? Ay minsan, nakakalimutan natin tignan yung biyaya sa atin ng Allah kasi ang tinitignan natin yung wala sa atin. Tama? Pero kung kukwentahin lang natin, bibilangin natin yung biyaya sa atin ng Allah, hindi natin kayang bilangin. Ikaw pa nga lang, ginabayan ng Allah sa Islam paldo ka na eh. Di ba? Yung sort ng ginagamit nila ngayon. Ang dami biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lahat sa pamamagitan ng pera. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. At sabi ng Allah, sino man ang manalig kay Allah, magtiwala kay Allah ng tunay na pananalig, pagtitiwala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na para sa kanya. Okay? Subukan nyo i-memorize yung talata. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Sino man ang magkaroon ng tunay na takot kay Allah, ibibigyan siya ng Allah ng solusyon, kagaanan sa lahat ng kanyang problema. At siya ay bibiyayaan ng mga biyaya na hindi niya kayang bilangin. At sino mang manalig o magtiwala kay Allah ng tunay na pananalig at pagtitiwala, si Allah ay sapat na para sa kanya. Okay. So ngayon mga kapatid, ang kwento nating babanggitin ay napakagandang kwento. At pakinggan po natin ha. Bawal makipagkwentuhan, bawal matulog, bawal magingay. Dapat nakafocus. Di ba? Para makuha talaga natin yung lesson, yung aral dito sa paalala na ito. Ang kwento na babanggitin natin ngayon ay ang kwento ng isa sa mga namuno sa mga Muslim. No? Yung ina niya, babanggitin natin. Yung ina niya. Mother niya. Sino? Si Omar bin Abdul Aziz. Ha? Apo siya ni Omar ibn Khattab. At itong babanggitin natin, si Abdullah bin Abdul Aziz, siya yung itinuturing na panglima na khalifa. Diba? Si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, tapos siya yung panglima na itinuturing na namuno sa mga kamusliman pagkaraan ng mga naunang mga khalifa. Okay? So, yung kanyang nanay, may idea kayo kung sino yung nanay niya? Matututunan din natin dito yung sinasabi ng ating mga ulama. Nag-uumpisa daw yung pagbibigay ng magandang kinabukasan sa isang anak. Yan sa pamamagitan ng pagpili ng mabuting nanay. Aywa. Nag-uumpisa daw. Kung gusto mong bigyan ng magandang buhay kinabukasan, maging mabuti yung anak mo, nag-uumpisa yun sa pagpili ng mabuting ina. Si mabuting magulang, siyempre magmumula, di ba? Kasi sila yung magiging huwaran. Di ba? So, related talaga itong kwento to. Napakaganda yung kwento na ito. So, merong kwento sa panahon ni Omar ibn Khattab, pangalawa sa mga khalifa. Si Omar, radiyallahu an, Al-Faruq. Kabilang sa mga gawain ni Omar ibn Khattab, radiyallahu an, siya yung leader sa panahon na yun. Lumalabas siya pag gabi para i-monitor yung kanyang mga nasasakupan. Si Omar, siya rin yung nagsabi na hindi pwedeng pumasok sa palengke yung hindi nalalaman yung mga alituntunin sa pagninegosyo o sa pagtitinda. Diba? So, stricto talaga siya. Diba? Kailangan, kung bago ka magnegosyo, alam mo muna yung dapat at hindi dapat gawin. Baka mamaya nandaraya ka o
O baka mamaya, nagpa 5-6 ka na, di ba? Baka ganun. Kaya dapat alam mo. Oh, wala namang nagpa 5-6 sa atin dito, no? 5-5 lang. So, habang siya ay naglalakad, kasama yung kanyang alipin, so may kasama siya, kasama niya yung kanyang alipin. So, monitor niya yung mga pwesto doon sa, sabi natin, palengke. At meron silang nadaan ng isang bahay. At doon sa bahay na yun, narinig niya yung mag-ina na nag-uusap. Ang sabi nung nanay sa kanyang anak, sabi niya, "O aking anak, haluan mo," sabi niya, "ng tubig ang gatas upang mas marami ang ating maibenta at mas malaki yung kita." Sabi niya, di ba? Ano yun? Pandaraya? Hindi. Tinuruan niya mandaya, di ba? Minsan yung mga nagbibinta ng suka, ganun din, di ba? Sabi niya, puro nung kinuha, pero hinaluan ng tubig. Sa atin, hindi pwede yun. Sasabihin mo, pag binagbinta ka ng suka, halimbawa, galing bunag, maraming ano dyan, di ba? Mga puro dyan, sa binalonan, di ba? Sabi mo puro, pero hinaluan mo pala ng tubig. Zulm yun, pandaraya yun, hindi pwede. O sasabihin mo, fresh na fresh yan. Pero ilang ano na yun? Baka double did na yun, nangangamoy na, hinugasan lang ng mga pampawala ng masamang amoy. So hindi pwede yun. So sabi nung nanay, sabi niya, "Anak," sabi niya, "haluan mo ng tubig yung gatas para dumami at mas maraming kita." So ang sabi ng kanyang anak, yung dalaga, sabi niya, "O aking ina," sabi niya, "hindi ba ninyo narinig na ipinagbawal iyon ng Amirul Mu'minin?" Hindi nyo ba narinig, sabi niya, na yung bagay na yan ay ipinagbawal ni Amirul Mu'minin? Sino tinutukoy? Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Siya yung Amirul Mu'minin. Pag sinabi Amirul Mu'minin, pinuno ng mga mananampalataya. Pinuno ng mga mananampalataya. Sabi niya, hindi nyo ba narinig? Ipinagbawal yun ng Amirul Mu'minin. Ang sabi ng kanyang nanay, "Wa ma yadri Umar, innahu la yarana." Sabi niya, ano ang pakaalam ni Omar? Hindi naman niya nalalaman. Kasi sabi niya, hindi naman tayo nakikita ni Omar. Wala namang nakakakita, di ba? Tayo ng secret lang, di ba? So, yun yung sabi ng kanyang nanay. So, dito nagmula yung isa sa pinakatanyag, pinakasikat na kasabihan na ginagamit sa pagiging katapatan. Ano yun? Ang sabi ng dalaga na ito, sabi ng kanyang anak, imagine mo yung anak pa yung magtuturo sa magulang. Dapat yung magulang ang magtuturo ng tama sa anak eh. Di ba? Ngayon, baliktad. Yung anak, yung nagtuturo ng tama sa kanyang nanay, sa kanyang magulang. Sabi niya, "O aking ina, in kana Umar la yarana, fa inna Rabba Umar yarana." Sabi niya, "O aking ina," sabi niya, "katotohanan na kung si Umar ay hindi tayo makita, ang Panginoon ni Umar ay nakikita tayo." Sino yan? Si Allah. Nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, "Wallahi, la ughshu fi shay'in nahadahu an." Sabi niya, sumpaman sa Allah, sabi nung dalaga na ito. Sumpaman sa Allah, sabi niya, "Hindi ako mandaraya sa anumang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala." Hindi ako mandaraya. Hindi ko gagawin ang anumang bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-uusap na ito ng mag-ina, narinig ni Umar. Narinig ni Umar radiyallahu an. Narinig niya. Siguro kung sa panahon natin ngayon, ikaw yung presidente o ikaw yung justice leader, tapos narinig mo, nag-iikot ka, tapos narinig mo sila, nag-uusap sila ng gano'n, siguro papasukin mo na yan eh, di ba? Sasabihin siguro ng leader ngayon, "O ikaw, bukas hindi ka na makakabalik dito, wala ka ng permit, madaya ka." Di ba? So, anong ginawa ni Umar radiyallahu an? Nung narinig niya yun, narinig ni Umar, ang sabi niya, doon sa kanyang kasama o sa kanyang alipin na ang pangalan ay Aslam, sabi niya, "Uktub ya Aslam makana hadal bait." Isulat mo o Aslam, Aslam yung pangalan ng kanyang alipin o kanyang kasama. Sabi niya, isulat mo o Aslam yung pangalan, yung eksaktong location ng bahay na ito, yung lugar na ito, at kung sino yung nakatira dyan. Okay? At pagkatapos, hindi siya nagpakilala Hindi niya agad in-interrupt yung dalawang yun. Umalis si Umar ibn Khattab kasama yung kanyang alipin na meron siyang labis na pagkamangha.
At sobrang saya niya. Meron palang ganun, no? Napaka-honest. Di ba? Kahit hindi siya nakikita ng kung sino-sinong tao, tapat pa rin siya. Bakit? Kasi nakikita siya ng Allah eh. Sabihin, hindi nakapatong yung kanyang paniniwala sa tao. Yun yung binabanggit natin lagi. Kapag ang pananampalataya ng isang Muslim ipinatong niya sa tao, malaking problema. Dapat ang pananampalataya ng Muslim, ano man ang mangyari, umulan, bumagyo, gumuhuman ng mundo, di ba? Yung iman nakapatong kay Allah, hindi ati ikaw at ako pa rin. Ano kanta yun eh, di ba? Ang iman, lagi kay Allah. Bakit ko ginagawa to? Kasi natatakot ako kay Allah. Bakit ako nagsasala? Bakit ako naghihijab? Bakit ako nagpa-fasting? Kasi nga, natatakot ako kay Allah. Hindi dahil kay imam, hindi dahil kay ustad, hindi dahil sa aking asawa, hindi dahil sa aking mga kaibigan. Kasi pag wala na sila, paano yun? Wala ka na ring iman. Diba? Sabay sa agos. Pag matuwid ang kasama, magiging matuwid. Pag hindi na matuwid, wala na yung kasama, hindi ka na rin ba magiging matuwid? Diba? Magiging Muslim tayo para sa Allah. Mamumuhay bilang Muslim, mamamatay bilang Muslim. Para sa Allah. Hindi kung kani-kaninong mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi nung kinaumagahan, ano may kasabihan, al-jaza'u min al-jinsil amal. Yung gantimpala daw ay nakadepende sa gawa. Tama? Mabuti yung ginawa mo, babalik sa'yo mabuti. Masama ginawa mo, babalik sa'yo masama. Pero hindi tayo naniniwala sa karma, ha? Karma mo yan, ganun, di ba? Pero ganun talaga. Gawa ka ng mabuti. Nagsadaka ka ngayon sa mahirap. Wala kang hinangad na kapalit. Pero dumating yung araw, yumaman yun. Ikaw naman yung nangailangan. Dahil nakilala ka niya, di ba tutulungan ka nun? Di ba? Inargabyado mo mahirap. Natandaan ka niya. Naging mayaman, naging may impluensya. Malamang sa malamang, baka gantihan ka nun. Di ba? So, ang nangyari, si Omar, meron siyang mga anak. May mga anak siya. Pakinggan po natin. Huwag tayong mawala sa sine, ha? Sa kwento. Kinausap niya yung kanyang mga anak, mga binata. Sa tingin niyo, yung mga anak ni Omar ibn Khattab, religyoso hindi? Religyoso, siyempre. Sabi niya, sinausap niya yung kanyang mga anak, sabi niya, hal fikum man yatazawwaju hadhihi al-fata? Aywa. Sabi niya, meron ba sa inyo ang handa niyang pakasalan ang dalagang iyon? Kasi ibinida na niya eh. Kinento na ni Omar yung babae na yon. Di ba? Religyosa. Ang babae, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinapakasalan siya ng mga kalalakihan sa 4 na kadahilanan. Ito yung mga nakikita nila. Una, yung kanyang ganda. Siyempre, papakasal ka na lang din. Siyempre, yung maganda na, di ba? Humingiti yung mga sister, eh. Ibig sabihin, nagandaan sa akin yung asawa ko. Siyempre, di ba? Walang pagdududa. Di ba? Di ba? Kahit hindi kayo nilalabas masyado ng hindi kayo nanonood ng sine, hindi kayo lumalabas sa, Brother Omar? Assalamualaikum bro. Di ba? Deep inside, kayo yung pinakamaganda. Kayo yung pinaka-love na love nila. Huwag kayo mag-overthink na, parang di na ako nilalabas ng asawa ko, parang di niya na ako mahal, wala na yung sweetness. Di ba? Hey, di ba? Mahal na mahal ka niyan. Kaso nga lang, hindi lang masyadong naipapakita. dapat iparamdam din. So na rin yung ilabas yung mga asawa paminsan-minsyam. Di ba? Paminsan-minsyam. Hindi lang paminsan-minsyam. Di ba? So na yun. Walang tapon doon. Ilabas mo yung asawa mo, mag-date kayo. Yung date, mag-date kayo ng asawa mo. Quality time. Kailangan yun. Okay, napapalayo tayo ha. Mukhang kinikilig yung mga binata, napakasing asawa. Okay. O sabi niya, sino sa inyo ang handang pakasalan? Yung dalagang iyon. Tatay mo, halimbawa, ganito, di ba? Tapos, sino handa sa inyo pakasalan? Tapos, siya yung leader. Amirul Mu'minin. Okay. Sino? At, nung sinabi ito ni Umar radiyallahu sa kanyang mga anak, kung sino yung gustong pakasalan yung babaeng yun, ay isa sa kanyang mga anak ang nagsabi na gusto niya. Siya na lang. Oops, ako na lang. Diba? Ha? Si Asim. Okay. At kinasal sila, ang dalagang yun, matatakotin yun sa Allah ha. At yung anak ni Umar ibn Khattab radiyallahu an. Nagsama sila at kinalaunan ay nagbunga yung kanilang pagmamahalan at sila ay nagkaanak. Sino yung naging anak nila? Omar bin Abdul Aziz. Ha? Si Omar bin Abdul Aziz ang ikalimang khulafa ar-Rashidin.
Sabihin, yung sinasabi natin kanina, una si Omar, si Abu Bakar. Sumunod si Omar, Abu Bakar, Omar, si Uthman, si Ali, and then, ito na yun. Omar bin Abdul Aziz. Pala. Okay? So siya yung ipinanganak nila. Bunga ng kanilang pagmamahalan. Aywa. Sino to nung lumaki? Omar bin Abdul Aziz. Sino siya? Siya yung panglimang naging khalifa. Alam niyo yung legacy niya? Sa panahon lang naman niya, sa panahon lang naman niya na itala sa kasaysayan ng Islam na dahil sa pagiging justice niya, sa pagiging mahusay at mabuting pinuno, sa panahon nila, nagkakaproblema kung kanino ibibigay yung zakah. Bakit? Kasi lahat may kaya. Allahu Akbar. Lahat may kaya. Huwag katok sa bahay mo, kailangan mo ng zakah. Hindi, punta ka na lang sa iba kasi mayroon din ako. Problema ko rin kung kanino ko ibibigay yung zakah. Meron palang gano'n, ano? Di ba? Sa panahon kaya natin ngayon, di ba yung mga mayayaman sa panahon natin ngayon? Milyon pera, naghahanap ba sila ng mapagbibigyan ng zakah? Hindi. Pero sila sa panahon niya, yung mga Muslim, kinikwenta talaga yung zakah. At sila yung namumroblema kung kanino nila ibibigay. Bakit? Kasi nga, wala nang tumatanggap kasi halos lahat. Mayaman. Subhanallah. Posible wala to, no? Di ba? Omar bin Abdul Aziz, siya yung bunga ng pagmamahalan. No? Nung anak ni Omar ibn al-Khattab at yung dalaga. Nasabi niya na kung di ka nakikita ni Omar, ay nakikita ka ng Panginoon ni Omar. So ano yung mga aral doon? Ang dami, di ba? Di ba? Nagbagit tayo ng maikling kwento, pero tayo mismo, habang pinapakinggan yung kwento, na-amaze tayo, nakakakuha tayo ng kanya-kanyang aral. Di po ba? Ano yung mga aral doon? Ang dami. Una, ibinanggit nating aya kanina bago tayo mag-start ng kwento. Ang sabi ng Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sino man ang magkaroon ng tunay na takot kay Allah, bibigyan siya ng Allah ng solusyon sa lahat ng kanyang problema. Alam mo yung babaeng yung dalaga na yun, nasa kahirapan. Halimbawa, di ba? Tapos imagine mo yung biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Napangasawa niya, anak ng leader, Omar. Anak ni Omar ibn al-Khattab. Tapos nagkaanak sila, yung naging anak niya, kabilang sa pinaka-great leader ng Islam sa buong kasaysayan ng mga kamusliman. Yeah? Sino man ang magkaroon ng tunay na takot kay Allah, ay bibigyan siya ng Allah ng solusyon sa lahat ng kanyang problema. Kaya hindi pala solusyon yung gagawa ka ng haram porque may problema ka. Di ba? Hindi ibig sabihin na nagipit ka, magririba ka na. Hindi ibig sabihin na gipit ka at wala ka mahanap na trabaho at yun na lang, in-applyan mo na lang, nagsabi na alisin mo yung hijab mo, ahitin mo yung balbas mo. Di ba? Iiwan mo yung din mo para lang matanggap ka sa trabaho. Hindi yan solusyon. Tandaan natin, kapag tayo dinaan sa pagsubok, kahirapan, karamdaman, huwag tayong mag-isip ng haram na solusyon. Kasi kung ang solusyon mo sa problema mo haram, ang mangyayari niyan, mas lalong magiging miserable yung buhay mo. Nagipit ka, umutang ka sa 5-6. Di ba? Yung problema mo, pinatungan mo ng mas malaking problema. Tapos pag kinamatayan mo, mas problema pa. Susunugin ka sa impyerno. So tatandaan lagi natin yun, mga kapatid. Huwag nating ipagpalit yung Islam para lang sa dunya. Kahit gaano pakarangyang bagay yan, trabaho man yan, pera, katungkulan, ang ibigay sa'yo, pero isipin mo mabuti, kung ang kapalit naman yan, makukompromise yung religion mo, wag na. Dunya lang ito, dunya. Di ba? Dunya lang ito. Pag iniwan mo yung isang bagay para sa Allah, ano sabi niya? Pag natakot ka kay Allah, bibigyan ka ng Allah ng kagaanan, solusyon sa lahat ng iyong problema. So saan tayo maniniwala? Yung bulong ng syaitan, may problema ka, may karamdaman ka, punta ka na sa albularyo, magpapaspas ka na ng marunggay dyan, di ba? Mag-alay ka na ng kulay black na manok. No. Pagkatalikod mo naman, ipupulutan lang yun ng albularyo. Di ba? So, sa lahat ng problema sa Islam, may solusyon yan. Hindi tayo pababayaan ng Allah. Imagine mo,
Yung mga kufar nga nagtatambal kay Allah, hindi man sila pinabayaan ng Allah. Tinutustusan pa rin sila ng Allah sa pangangailangan nila. Ha? Nakakakain 3 beses, may merienda pa. Diba? Kung sila nga, pinoprovide pa ng Allah yung pangangailangan nila, binibigyan pa rin sila ng panustos ng Allah, samantalang hindi naman sila sumasamba, hindi nila kinikilala ang Allah, ikaw pa kaya na Muslim na nagsasala? Na sinasamba mo si Allah, ikaw pa pababayaan ng Allah? Hindi. Di ba? Hindi mga kapatid. Kaya kaano mang iwan mo para sa Allah, hindi yun sasayangin ng Allah. Bibiyayaan ka ng Allah. Hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. At siya ay bibiyayaan ng Allah ng mga biyaya na hindi niya kayang bilangin. Di ba? Bigla-bigla na lang darating yung biyaya sa iyo. Di ba? Nagsabar ka, hindi mo iniwan yung sala, nagpatuloy ka sa pagsasabuhay ng Islam. Okay? Kinalaunan yung biyaya darating sa iyo. Basta hanapin mo. Hindi naman pwede na wala kang ginagawa tapos naghahantay ka ng biyaya. Pwede ba 'yon? One tamad? Hindi pwede 'yon, di ba? Kailangan mong kumilos. So yun, una, kailangan natin magkaroon ng tunay at tamang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tira niya, sabi ng Allah sa Quran, alam ya'lam bi anna Allah yara. Hindi ba niya nalalaman ng Allah ay lagi nang nakakakita ng kanyang mga ginagawa? Tingnan mo yung tama-tama yung aya, no? Alam bi anna Allah yara. Hindi ba niya nalalaman na ang Allah ay laging nakamasid, laging nakikita ng Allah kung ano man ang ginagawa ng tao? Tingnan mo yung babae na yun. Di ba? Haluan mo, sabi niya, ng tubig yung gatas. Para marami mas dumami at dumami yung income natin, yung tubo natin, yung kita natin. Sabi niya, hindi mo ba alam yung sinabi ni Omar, pinagbawal niya yan? Sabi niya, wala naman si Omar, hindi man tayo nakikita ni Omar. Sabi niya, hindi man tayo nakikita ni Omar, pero nakikita tayo ng Panginoon ni Omar. Panginoon ni Omar, sino yun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Di ba? So, hindi niya sinuway ang Allah. Okay. Tandaan natin yun. Pangalawa, yung pandaraya. Yung pandaraya sa hanap buhay. Tayo mga nagninegosyo dapat, kahit pa sa empleyado. Alam niyo, pag empleyado ka, hindi mo pwedeng parang, porque wala yung ama mo, hindi ka magtatrabaho. Hindi pwede yun, pandaraya yun. Wala naman si boss. Di ba? Wala naman si boss, okay lang, tulog muna ako. May mga ganun, di ba? Pag-arawan sila. Pag andyan si boss, ang sipag, di ba? Minsan yung construction, di ba? Pag wala na si boss, wala, cellphone doon, cellphone dito, kwentuhan doon, kwentuhan dito. Ganun din yung pandaraya din yun. Isipin mo yung sinabi nung dalaga doon sa kanyang nanay. Hindi ka man nakikita ni Omar, pero nakikita ka ng Panginoon ni Omar. Hindi man tayo nakikita ng mga amo natin, nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yung pandaraya, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna. Ang sino mang nandaraya ay hindi kabilang sa amin. Hindi daw kabilang sa mga Muslim, di ba? Pag sabing fresh ba to, sabihin mo kung hindi kahapon pa po yan. Okay? Mas maganda nang maging honest ka kaysa bumili sila sa'yo tapos hindi pala totoo yung sinabi mo tapos sabihin nila, kanino mo nabili yan? Binili ko to dun sa Muslim. Sabi niya, fresh, hindi naman pala. Di ba? Nabanggit yung salitang Muslim. Nadama mo pa. Di ba? Ang magbabansagan tuloy, ang mga Muslim, mandaraya, yan. Di ba? So, dapat maging honest doon sa paninda. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam minsan pumasok siya sa palengke. As merong nagbibenta doon, yung bulok na paninda, nilagay niya sa ilalim. Tapos nasa front, nasa ibabaw yung mga quality. Nangyari sa amin to, subhanallah, sibuyas. Hindi ko talaga makalimutan. Mga nasa 5 kilos ata yun. Binita sa amin to 200. Guys, kumakain kami doon sa may Uson, sa may Urdaneta. May mga bata. Naawa kayo sa mga bata Kuya, sabi niya, paubos na, bilhin nyo na to. Ang ganda ng mga sibuyas, nakaburiki pa Ilang kilo to? 5. Magkano? 200. 200 yung per kilo ng sibuyas na napakamahal. Di ba? Binili namin. Ayos to, jackpot, mura. Yun sabi na minsan yung mura, napapamura yung bibili. Abay, pagka bukas nung binuksan namin ng umaga, yung nasa ilalim bulok. Yung nasa ibabaw, yung sibuyas na yan, yung nasa ibabaw, good. Yung kalahati ng sibuyas, bulok. Di ba?
So, problema nila yan, pagkakasali, mga bata yun. Pero sa atin, bilang Muslim, hindi natin pwedeng gawin yun. Di ba? Bulok, ilalagay mo sa gitna, sa ilalim, tapos sa ibabaw. Hindi pwede. Kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nandaraya ay hindi kabilang sa amin. O, tingnan nyo yung babae, yung kwento. Babalik at babalik dun sa babae, di ba? Di ba? Naging matatakotin siya kay Allah. So kahit hindi siya nakita ni Omar, hindi pa rin siya gumawa ng haram dahil alam niya na nakita siya ng Allah. At isa yun sa way para magkaroon ng baraka. Alam niyo yung baraka, yung blessing? Kahit maliit yung kita mo, parang ang tagal maubos. Siguro nasubukan nyo na yun, di ba? 1,000 lang pero ilang weeks na, meron pa eh. Kasi hindi ka na mamalingke, di ba? Pasok ka ng palengke, ubos yan. Di ba? May ganun, meron din yung malaki kumita. Oh, pero haram. Mamaya, tignan mo, na hold up, na disgrasya. Di ba? So, walang baraka, walang biyaya yung kita. Pero pag galing sa halal, may blessing yan. Okay, may blessing yan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ito yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tandaan nyo itong mga kasabihan na itong mga kapatid, kahit sa Tagalog lang. Anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Walang pagsunod sa nilikha. Tandaan nyo lagi, tandaan natin, wala daw pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway sa tagapaglikha. Ang dali lang, di ba? Ang dali lang tandaan. Walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway sa tagapaglikha na si Allah. Anong ibig sabihin? Hindi mo pwedeng sundin yung sino man sa nilikha ng Allah kung kanilang ipag-uutos sa iyo ay pagsuway kay Allah. Bali, halimbawa, di ba wajib yung pagsunod sa magulang? Sa asawa? Wajib po yan. Pag may asawa ka na, mas wajib ka na sumunod sa asawa mo kaysa sa magulang mo. Pag sinabi ng asawa mong lalaki, huwag kang lalabas ng bahay, huwag ka munang bumisita doon sa ganitong lugar, wajib sa babae. Susunod siya. Pag hindi siya sumunod, nagkakasala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sumuway ka sa magulang, malaking kasalanan? Oo. Paano yun? Mas wajib yung pagsunod sa asawa. Kaya yung pagpapaalam natin sa ating mga asawa, hindi yun parang minsan iniisip ng ilan na napakahigpit naman nila. Kailangan magpaalam. Muslim tayo eh. Kung Christian tayo, kahit pag tayong magpaalam, pero Muslim tayo, nagpapasakop tayo sa batas ng Allah. Kahit yung kagustuhan pa natin yan, nagbangga sa kagustuhan mo natin at sa kautusan ng Allah, anong masusunod? Kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kahit gustong-gusto natin, gawin mo yung gusto mo, pero nasuway mo si Allah. Anong sense? Di ba? Di ba? So sabi, walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway kay Allah. Sino ba sila? Di ba? Dapat ang Muslim meron siyang meron siyang dangal. Yun. Meron siyang dangal bilang Muslim sa pagkapit ng Islam. Di ba? Pinaranglan tayo ng Allah sa Islam eh. Tapos imagine mo, ang Diyos mo si Allah. Ang religion mo Islam. Pero mas sinusunod mo yung tao kaysa kay Allah. Mas sinusunod yung religion ng Christian kaysa sa Islam. Yung ito, pinapaalala natin sa mga kapatid eh. Di ba? Muslim ka, anong religion mo? Islam. O hindi pa ba sapat yung Islam bilang iyong way of life? Bakit pa tayo kukopya sa religion ng mga Christian? Kasi sa kanya maganda eh. Malaya sila. O malaya. Kasi nga, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu at janna ng mga kafir. Bakit janna nila ito? Kasi itong mundo na ito, paraiso na nila, kasi lahat nagagawa na nila. Kaya may kasabihan sila eh, isa lang yung buhay, enjoy life. Oh. Sa atin, pwede naman natin ma-enjoy yung life natin eh. Na-enjoy naman natin, di ba? Sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah. Hindi yung sa akin na enjoy life, minsan lang tayo mabuhay, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. It's my life. Now and forever. No, mali. Hindi natin buhay yan. Now and forever, mamamatay ka eh. Di ba? So hindi natin tinutularan yung ganong kasabihan ng mga kufar. Minsan lang tayo mabuhay, kaya dapat mag-ingat na tayo. Di ba? Minsan ka na nga lang mabuhay, hindi ka na babalik eh, tapos gagamitin mo pa sa pagsaway kay Allah. Di ba? So tanda natin yan. I-memorize natin yan lahat. Sana lahat tayo ma-memorize. Walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway kay Allah. Magulang, amo, boss, kaibigan, asawa. Kung yung inutos nila, pagsuway kay Allah, hindi mo sila pwedeng sundin.
Ganun lang kasimple yun. Di ba? Si Allah ang Panginoon ko. Si Allah yung nagtutustos ng pangangailangan ko. Kay Allah ako mananagot. Di ba? Si Allah yung dapat kong sundin. Yan lang yan, di ba? Okay. Pang malayo-layo na yung napuntahan natin, ha? May natututunan po ba? Meron? Ayaw, Opo. Mahirap kung wala, problema yon. Okay, pang-apat. Sabi, ang malinis na kabuhayan ay pinagpapala ng Allah. Tama, mali? Tama. Check nyo na yun. Tama. Di ba? Kasi nga, yung nabanggit natin kanina, kapag galing sa halal, pagpapalain niya ng Allah. Magkakaroon niya ng maraming baraka. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo, o kayong mga sugo, kumain kayo ng mga mabubuti, halal, mula sa aming mga ipinanusto sa inyo, at gumawa kayo ng kabutihan. Inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sugo. Therefore, obligado rin ito na obligado ring sundin ito ng mga Muslim. Diba? Ang sabi ng Allah, Ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Kumain kayo ng mga mabubuti halal at gumawa kayo ng kabutihan. So yung, alam niyo ba yung pagkain ng mula sa haram? Kabilang yan sa way na hindi tatanggapin yung sala. Yung dua. Imagine, gumigising tayo ng fajar, nagsala tayo ng zuhur, asar, maghrib, isha, tapos pala yung kinakain ng Muslim nagmumula sa haram. Na hindi niya alam, way pala yun, hadlang yun na hindi natatanggap yung kanyang dua o ang kanyang mga sala. Kaya imagine mo, ang ganda ng teaching ng Islam, Ang ganda ng teaching ng Islam. Tinuturuan tayo mabuhay ng halal, di ba? Kaya wag nating tularan yung sinasabi ng easy money, binta ka ng bato, paldo ka agad. No. Di ba? Kumita ka nga ng malaki, pero yung kinakain mo naman, haram. Di ba? Nagdudua ka pa. Nagsasala ka pa. Tapos yung iba, sabi nila, okay lang magnakaw, tapos sasadako ko naman eh. Hindi yung tanggap. Hindi yung tinatanggap pag mula sa haram. Okay. Ano pa? Panglima, ito na. Yung takwa daw ng isang babae ay nagbunga ng matuwid na henerasyon. Imagine mo, no? Naalala niyo yung binanggit natin kanina? Nag-uumpisa daw, yung pagbibigay ng magandang kinabukasan sa iyong anak. Kung gusto mong magkaroon ng mabuting anak, nagsisimula yun sa pagpili ng mabuting ina. Mabuting magulang. So dito, malaki yung aral. Di ba lahat naman ng magulang gusto nila mabuti yung kanilang anak? Lumaking relihiyoso yung kanilang anak. Dapat magiging example ka muna. Gusto mo yung anak mo, naghihijab, mula pagkabata, magdalaga hanggang paglaki, kahit saan man siya naroon, dapat siyempre nanay, nakikita yan sa'yo ng anak mo. Di ba? Kasi utusan mo yung anak mo, anak, maghijab ka. Dalaga ka na, lalabas ka, wala kang hijab. Sasabihin sa'yo nung anak mo, ikaw nga hindi ka naghihijab eh. Di ba? Yung anak, pagbawalan ng tatay, huwag ka magsigarilyo. Haram yan, masama sa kalusugan. Sinasabihan niya yung kanyang anak habang siya humihit-hit ng Yossi. Di ba? Magtaka ka pag nakita mo yung anak mo, pag lumaki, naninigarilyo din. Paano mo pagsasabihan yon? Paano kaya pag sampalin ka ng anak mo ng katotohanan? Hindi yung sampal na kamay, Di ba? Galit na galit ka na huli mo halimbawa naninigarilyo, gumagawa ng haram. Pala nakikita ka niya. Ikaw yung role model nakikita kasi kita Di ba? Ang sakit, di ba? Doon mo sisisihin yung sarili mo, di ba? Napakasama ko palang tatay. Hindi naman masyado. Slight lang. Di ba? So, nag-uumpisa yon sa pagpili ng mabuting ina. Ganon din sa mga ina na, syempre. Andyan ka na, hindi naman ibig sabihin na magpapalit pa yung asawa mo ng asawa para pumili ng ano. Hindi. Di ba? Maging mabuti kapag asawang babae, dapat mag-aral ka ng Islam talaga. Isabuhay mo talaga yung Islam. Hindi dahil sa asawa mo. Huwag mong sabihin na, magiging religyosa ako kasi para hindi na mag-asawa yung asawa ko hindi na maghanap ng iba. No! Tandaan lagi natin, huwag nating ipapatong yung din natin, yung pagiging Muslim natin sa tao. Dapat lagi ang foundation niyan, kaya ako nagsasala, dahil takot ako kay Allah. Ayoko mapasok sa impyerno
O kung naghiwalay sila ng, may mga ganun ha. Porke ba wala na sila nung kanyang asawa, halimbawa, bibitaw na siya sa Islam? Para mo na rin sinabi na ganito. Okay, dahil wala na yung asawa ko, okay lang sa akin, papasok na ako sa impyerno. Di ba? Dahil wala na yung mga kaibigan ko, okay lang. Di ba? Magre-rebelde na ako. Hindi ko na isasaboy ang Islam. Sinong nawalan? Ang Islam o ikaw? Ikaw. Para mong sinabi na okay lang. Di ba? Sa impyerno na lang ako. Imagine mo yung parusa sa impyerno. Sa ting malulusaw yung kanilang balat, yung mga ngipin na nga lang, kabundok eh. Ngipin na, kabundok na yon. Imagine mo yung Masjid An-Nur. Ahmad. Kabundok yon. Yung isang malaking bundok, yung ngipin ng tao dun sa impyerno. Ngipin lang yon. Paano yung size? At sa tuwing malulusaw daw, masusunog yung kanilang mga balat, ay papalitan yun ni Allah ng panibagong balat, liyadukul adab, para marasap niya yung matinding parusa. Imagine, matitiis mo ba yun? Yung hirap mo, yung pagsubok mo dito sa mundo, tapos igigip mo yung Islam, tapos yung kapalit nun doon, impyerno. Imagine mo. Anong inumin doon? Pagkain doon, ano? Ha? Mga dugo, mga nana ng mga taong sinusunog doon, papakain sa'yo yun. Masarap ba yun? Hindi. Di ba? Imagine mo, mahirap ka na nga, miserable na nga yung buhay, dito sa dunya, marami ka na nga problema rito, pinagdaanan. Tapos pagdating mo sa kabilang buhay, yun pa rin. Mas matindi pa pala. Ang matindi, hindi ka mamamatay doon. Minsan, isipin nating mabuti ito mga kapatid. Kahit walang nakakakita sa atin, kahit wala yung mga kaibigan natin, kahit wala yung mga asawa natin, kahit wala yung ustad, kahit wala yung imam, Muslim ako dahil sa Allah. Muslim ako, natatakot ako kay Allah. Kaya ako sumusunod para sa Allah. Para makamit ko yung gantimpala ng Allah, para hindi ko makamit yung parusa doon sa apoy ng impyerno. Ganon tayo dapat. Pag ganon ang mindset ng isang Muslim, pag ganon yung lagi niyang iniisip, kahit mag-isa na lang siya, tatayo pa rin siya bilang Muslim. Di ba? Kahit mag-isa na lang siya. Kahit anong pagsubok yung dumating sa kanya. Kung ganyan yung mindset ng Muslim, kaya siya nagpapaka-Muslim, kaya niya sinasabuhay ang Islam, hindi bilang pakikisama, hindi nakapatong sa iba, kundi dahil yun sa kanyang takot pagmamahal kay Allah, paghahangad ng gantimpala kay Allah, insyaAllah, ay makakamit niya yung tagumpay. Maghirap man siya rito, pero sa kabilang buhay, ang gantimpala naman nun, ipapasok siya ng Allah sa paraiso. Okay? So inshallah mga kapatid, medyo mahaba-haba pa sana to, pero sa tingin ko ay sapat na yung mga paalala at aral na nabanggit natin upang sa ganun ay makapagmuni-muni tayo. Mabago kung ano man yung dapat mabago at lalo tayong magpursigi, mag-aral ng Islam, manindigan bilang Muslim. Ang sarap mabuhay bilang Muslim. Na-imagine nyo ba? Napapanood nyo ba minsan yung mga sakyapo? Di ba? Nakikita nyo kung gaano sila nabulag, kung gaano sila naligaw. Marami sa atin dating ganun din, nasa ligaw. Marami sa atin dati hindi nagsasala, hindi naghihijab. Kaya nga ngayon, nare-realize natin minsan napapayak na lang tayo eh. Alhamdulillah, buti na lang pala, hindi ako binawian ng buhay nung nasa pagsuway ako kay Allah. Naisip ba natin yan? Alhamdulillah. Minsan pag napapanood mo yun, sinasabi mo na lang, Alhamdulillah, hindi ako napabilang sa kanila. Bilyon-bilyon yung tao sa mundo, tapos napili ka ng Allah sa Islam, tapos ang dami kayang mga tao naghahanap ng katotohanan, di ba? Palipat-lipat sila ng religion hanggang sa namatay na sila, wala pa sila sa Islam. Tamantalang ikaw, ginabayan ka na ng Allah sa Islam, tapos sasayangin mo lang yung pagiging Muslim mo. Yung upuan mo na yan, ang daming nagnanais dyan. Imagine mo yung ginagawa nilang sakripisyo sa religion nila. Minsan pinapapako pa nila yung kamay nila sa krus, sa pako na nabili sa inchik, nakakatitanus. Di ba? Pinahampas-hampas sila, ikaw kaya hampasin dyan naglalakad. Di ba? Pagbuhatin ng krus dyan. Di ba? Ikaw kaya makipagsiksikan dyan, mahawakan mo lang yung rebulto ng Nazareno. Nahimatay pa. Di ba? Alhamdulillah sa gabay at biyaya sa iyo ng Allah, sa atin ng Allah, hindi na tayo napabilang doon. Ang Islam napakalinaw. Tingnan mo ha, ginagawa nila yun sa pag-aakala na maganda yung ginagawa nila. Sa kanilang pag-aakala na tama yun. Sa kanilang pag-aakala na yun ay pagiging relihiyoso. Ha? Akala nila, katanggap-tanggap yun. Pero hindi. Nagpakahirap, pero sayang.
Pero tayo, alhamdulillah, yung aral ng Islam napakalinaw. Magsala ka, bakit magsasala? Inutos ni Allah. Pag magsala ka, ito yung gantimpala. Pag iniwan mo, ito yung parusa. Ang linaw ng Islam, kaya ang sarap mabuhay bilang Muslim. Kung pinag-aaralan natin ng Islam. Ba? Dapat na-appreciate natin yan. Kasi kung hindi natin na-appreciate yung biyaya ng Allah sa atin na tayong mga Muslim, malaking problema yon. Kaya subukan din natin minsan magmuni-muni. Isipin natin yun. Alhamdulillah. Doon natin na pagtatanto, alhamdulillah, at kinabayan niyo ako sa pananampalatayang Islam. Sino ba naman tayo? Di ba? Sino ba naman tayo para gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pero alhamdulillah, pinili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kaya itong gabay na ito, ingatan natin. Ituring nating pinakamahalagang yaman sa buhay natin, Islam. Yung anak natin, ayaw natin mawala. Asawa natin, yung yaman natin. Di ba? Yung anak natin, minsan ba, malingap lang tayo, aburido na tayo. Natatakot na tayo, di ba? Yung asawa lang natin, di lang mag-text minsan, aburido na tayo. Nasaan na yung asawa ko, di ba? Lumipat na ata ng ano, di ba? Nag-overthink ka na minsan, takot ka na. Di ba? Sa mga bagay na yun, natatakot ka mawala sa'yo. Pero dapat ang number one na higit mong katakutan yung mawala sa'yo yung iman, yung pagiging Muslim mo. Kasi yung pinakadakilang biyaya sa'yo ng Allah eh. Kung may diamante ka dyan, gold, 1 kilo. Di ba? Iingatan mo yan lagi. Pero imagine mo, pinakadakilang biyaya ng Allah, Islam. Bakit natin sasayangin? Bakit natin ipagpapalit yung pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah, ang Islam, tayo bilang mga Muslim, sa anumang bagay sa dunya? Di ba? Di ba? Amen? O, nag-amen ka rin. Okay, so inshallah, ganito tayo bilang mga Muslim, nagpapaalalahanan, ituring na din natin kay Allah bilang biyaya. Ituring din natin bilang biyaya kay Allah. Kung meron tayong mga kapatid, meron tayong mga kaibigan na nagpapaalala sa atin. Bakit? Palatandaan yun ng biyaya ng Allah. Ha? Kung pinalibutan tayo, nagkaroon tayo ng mga kaibigan minsan na prangka minsan, di ba? Haram kasi yung ginagawa mo, sister, ganito yan. Ayaw kanyang pumasok sa impyerno eh. Pabagsak ka na ng impyerno, ayaw mo pa rin paawat eh. Kahit kalad ka rin ka na yan. Di ba? Minsan, ganun yung pagpapaalala minsan. Kakalad ka rin kanyang sister mo, nung brother mo. Kahit masaktan ka minsan, huwag ka lang pumasok sa impyerno, tapos aawain mo lang siya. Di ba? Tapos aawain, di ba? Dapat i-realize natin yun, di ba? Yung effort, yung pagmamahal, yung concern ng ating kaibigan sa atin. Kasi biyaya yun ng Allah sa atin. Pag nagkaroon tayo ng kaibigan na itinatama tayo, pag nagkakamali tayo, pinapayuhan tayo, pag nakakalimot tayo, alhamdulillah, malaking biyaya yan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya libre nyo sila minsan sa Dab Coffee. Okay? So ipalitan ng kabutihan, ha? Ipagdua. Okay. Paalalahanan ang bawat isa. So hanggang dito na lang, humahaba ng humahaba. Nawa ay nakinabang ang bawat isa sa mga paalalang ito at dalangin natin kay Allah na pagkaluban pa tayo ng kaalaman na magdudulot sa atin ng kabutihan dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. So dito na lang, subhanakallahumma wa bihamdik. ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.